Narinig mo na ba ang isang lugar kung saan ang matatayog na bundok ay tila umaagos diretso sa kumikinang na asul na dagat? Isang lugar na napakayaman sa mga kuwento na, sa totoo lang, parang bawat butil ng buhangin ay may lihim mula sa nakaraan. Ngayon, maglalakbay tayo sa rehiyon ng Western Visayas, sa isang mahabang bahagi ng lupa na nakasiksik sa kanlurang baybayin ng Panay Island. Ito ang probinsya ng Antique, isang nakatagong hiyas na madalas inilalarawan bilang lugar kung saan nagtatagpo ang bundok at dagat. Ang kakaibang heograpiya nito, isang makitid na piraso ng lupa na nasa pagitan ng Cuyo East Pass sa kanluran at isang matayog na bulubundukin sa silangan, ay humubog hindi lamang sa nakamamanghang tanawin nito, kundi pati na rin sa matatag na karakter ng mga tao nito, na buong pagmamalaking tinatawag na Antiqueño. Ang pangalan mismo ng Antique, aba, iyan ay isang kamanghamanghang kuwento. Sinasabing nagmula ito sa lokal na salitang Hamtich na ipinangalan sa malalaking itim na langgam o hamtik-hamtik na sagana sa lugar. Nang dumating ang mga mananakop na Espanyol, nahirapan silang bigkasin ang lokal na termino, at sa paglipas ng panahon, ang hamtik ay naging mas pamilyar na antique. Ang probinsyang ito, na umaabot mula sa hilagang dulo ng Panay hanggang sa timog na bahagi nito, ay nagsisilbing natural na harang at pasukan na nagbabahagi ng mga hangganan nito sa Aklan, Capiz at Iloilo. Ang estratehikong lokasyon na ito ay ginawa itong sangandaan ng kultura at kalakalan sa loob ng maraming siglo, na lumikha ng isang kakaibang pagkakakilanlan na sarili nitong sarili. Ngunit ang talagang nagpapatingkad sa antique ay ang raw, walang filter na kagandahan nito. Isipin mo, sandali lang, na nagmamaneho ka sa isang coastal highway kung saan sa isang panig nakikita mo ang walang katapusang abot tanaw ng dagat, at sa kabilang panig, ang matatayog na tuktok ng Central Panay Mountain Range. Ang dramatikong kaibahan na ito ay ang pang-araw-araw na tanawin para sa mga tao rito. Ang probinsya ay binubuo ng 18 munisipalidad, bawat isa ay may sariling natatanging alindog, mula sa mga hagdan-hagdang palayan ng San Remigio, na madalas tinatawag na Little Baguio ng Antique, hanggang sa malinis na puting buhangin na mga isla ng Kaluya. Ito ay isang lupain ng mga kaibahan, ng payapang mga dalampasigan at mapanghamong mga daanan sa bundok, na umaakit sa mga adventurer at naghahanap ng kapayapaan. Ang pagkakilala sa Antique ay parang pagbabalat ng mga layer ng isang komplikado at magandang kuwento. Hindi lang ito isang destinasyon sa mapa, ito ay isang buhay, humihinga na sa laysay ng kasaysayan ng Pilipinas at natural na kabalaghan. Ito ay isang probinsya na maaring mukhang tahimik at simple sa unang tingin. Ngunit sa ilalim ng tahimik nitong ibabaw, ay nakatago ang isang mundo ng makulay na mga festival, sinaunang mga alamat, at natural na kayamanan na naghihintay na matuklasan. Kaya, sumama ka sa amin habang inilalantad namin ang maraming kuwento at kayamanan ng kaakit-akit na probinsyang ito, isang lugar na tunay na naglalaman ng diwa ng kapuluan ng Pilipinas, sa pinakatotoo at kahangahangang anyo nito. Ang kuwento ng Antique ay malalim na nakaugnay sa isa sa pinakamahalagang alamat sa kasaysayan ng Pilipinas bago dumating ang mga Kastila, ang Maragtas. Ang epikong kuwentong ito ay nagsasalaysay tungkol sa 10 matatapang na datu o pinuno na tumakas sa paniniil ng isang hari sa Borneo. Naghahanap ng bagong tahanan kung saan sila makapamuhay ng malaya, naglayag sila sa dagat at sa kagandahang palad, lumapag sa baybayin ng Panay, partikular sa isang lugar na bahagi na ngayon ng Antique. Ang maalamat na pagdating na ito na pinangunahan ni Datu Puti ay hindi lamang isang tala sa kasaysayan. Ito ang mismong pundasyon ng pagkakakilanlan ng Antiqueño, isang kuwento ng tapang, katatagan, at walang humpay na paghahanap ng mas mabuting buhay. Ayon sa alamat, nakipag-ugnayan ang 10 datu sa mga katutubong ati, ang orihinal na naninirahan sa isla, na pinamunuan ng kanilang pinuno, si Maricudo. Sa isang makasaysayang transaksyon na kilala bilang Barter of Panay, sinasabing binili ng mga datu ang mga kapatagan mula sa mga ati, kapalit ng isang gintong salakot, isang tradisyonal na malapad na sombrero, at isang mahabang kwintas na perlas para sa asawa ni Maricudo, si Maniwantiwan. Ang pangyayaring ito ay higit pa sa isang simpleng kalakalan. Ito ay sumisimbolo sa isang mapayapang pagkakaisa at ang simula ng isang bagong lipunan sa Panay. Ito mismo ang kuwentong ipinagdiriwang taon-taon sa pinakamalaking festival ng Antique, ang Binirayan Festival, na ang ibig sabihin ay kung saan sila lumapag. Ang Binirayan Festival
ay isang kahanga-hangang muling pagsasadula na makasaysayang pangyayaring ito. Isang makulay at masiglang pagdiriwang na pinagsasama-sama ang buong probinsya. Ito ay panahon kung kailan iginagalang ng mga Antiqueño ang kanilang mga ninuno at ipinagdiriwang ang kanilang mayamang pamana. Tampok sa festival ang street dancing, mga pagtatanghal sa teatro na naglalarawan sa pagdating ng mga datu, at isang fluvial parade kung saan ang mga bangka na pinalamutian upang magmukhang mga sinaunang balangay na ginamit ng mga pinuno ng Borneo ay naglalayag sa baybayin. Ito ay isang makapangyarihang paalala para sa nakababatang henerasyon ng kanilang mga ugat at ang marangal na simula ng kanilang probinsya, na nagbibigay ng malalim na pagmamalaki at pagkakakilanlang kultural. Bukod sa alamat na magdato, ang kasaysayan ng antique ay minarkahan din ng diwa ng pagsuway at katatagan. Sa panahon ng kolonyal na Espanyol, ang probinsya ay nagluwal ng mga bayani na lumaban para sa kalayaan. Ngayon, ang mga alingaw-ngaw na ito ng nakaraan ay hindi lamang nakakulong sa mga libro ng kasaysayan. Buhay na buhay ang mga ito sa mga tradisyon at diwa ng mga Antiqueño. Ang mga kuwento ng kanilang mga ninuno, mula sa matatapang na datu hanggang sa mga lokal na bayani, ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanila. Ang mayamang kasaysayan na ito ay nagbibigay sa antique ng malalim na pakiramdam ng lugar, na ginagawa itong isang probinsya kung saan ang bawat palatandaan, ilog at pundok ay tila bumubulong ng mga kuwento ng isang mahaba at makasaysayang nakaraan. Ang kaluluwa ng antique ay hindi lamang matatagpuan sa kasaysayan nito, kundi pati na rin sa makulay nitong kultura at sa saganang biyaya ng natural na kapaligiran nito. Ang probinsya ay isang kayamanan ng mga likas na kababalaghan na nag-aalok ng isang bagay para sa bawat uri ng manlalakbay. Para sa mga naghahanap ng bundok, naroon ang marilag na Mount Majaas, ang pinakamataas na tuktok sa Panay, na nagbibigay ng mapanghamon ngunit kapaki-pakinabang na pag-akyat para sa mga bihasang hiker. Ang mga dalisdis nito ay tahanan ng iba't ibang flora at fauna, kabilang ang bihirang Rafflesia, ang pinakamalaking bulaklak sa mundo. Kilala rin ang probinsya sa Kawa Hot Bath sa Tibiao, kung saan maaaring magbabad ang mga bisita sa isang malaking kawa na puno ng maligamgam na tubig at mabangong halaman, isang tunay na kakaiba at nakaka-relax na karanasan. Mula sa kabundukan, ang baybayin ng antique ay umaakit sa sarili nitong mga hiyas. Ipinagmamalaki ng probinsya ang malinis na mga dalampasigan at magagandang isla. Ang Malalison Island sa Kulasi na may mga burol at malinaw na tubig ay madalas ikinukumpara sa Batanes. Perpekto ito para sa paglangoy, snorkeling at pag-akyat sa magandang tuktok nito. Sa malayo pa, ang munisipalidad ng Kaluya ay isang kapuluan ng mga isla na kilala sa mga taniman ng seaweed at mga puting buhangin na dalampasigan na nag-aalok ng mas liblib at hindi pa nagagalaw na paraiso. Mula sa paghabol sa mga talon tulad ng Bugtong Bato Falls hanggang sa paggalugad sa kailaliman ng mga marine sanctuary nito, ang antique ay isang palaruan para sa mga mahilig sa kalikasan. Ang mayamang natural na kapaligiran na ito ay direktang nakaapekto sa kabuhayan at mga produkto ng probinsya. Ang antique ay isang pangunahing producer ng mataas na kalidad na Muscovado sugar, isang natural at hindi pinrosesong asukal na gawa sa tubo na isang sangkap sa maraming pagkaing Pilipino. Kilala rin ang probinsya sa umuunlad nitong industriya ng paghahabi, partikular ang patadyong, isang tradisyonal na multikulay na tela na hugis tubo na hinabi mula sa pinaghalong bulak. Sa bayan ng Bugasong, ang mga bihasang manghabi ay lumilikha ng masalimuot na disenyo na ipinasa sa mga henerasyon. Ang mga produktong ito ay hindi lamang pinagmumulan ng kita. Ang mga ito ay nasasalat na pagpapahayag ng pagkakayari at pamana ng Antiqueño. Siyempre, ang isang paglalakbay sa antique ay hindi kumpleto nang hindi natitikman ang lokal na lutuin nito. Ang pagkain dito ay simple, sariwa, at malalim na konektado sa kung ano ang ibinibigay ng lupa at dagat. Ang sariwang huling seafood ay isang pangunahing pagkain, madalas inihaw o niluto sa masarap na sabaw. Ang isang dapat subukan na ulam ay ang linapwahan, isang malusog at masarap na gulay na nagawa sa iba't ibang lokal na gulay, bagoong, at kung minsan ay ito yung isda. At para sa isang matamis na treat, ang Muscovado sugar ay ginagamit upang lumikha ng iba't ibang lokal na merienda at dessert. Ang kultura, produkto at natural na kagandahan ng antique ay lahat magkaugnay, na lumilikha ng isang mayaman at tunay na karanasan para sa sinumang bibisita.
Sa isang mundong mabilis na nagbabago, kung saan madaling makalimutan ang mga tradisyon at maaring mawala ang mga likas na tanawin dahil sa pag-unlad, ang kuwento ng antique ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala ng kahalagahan ng pagpapanatili. Ang kuwento ng probinsyang ito ay hindi lamang isang koleksyon ng mga makasaysayang katotohanan o isang listahan ng mga tourist spot. Ito ang buhay na pagkakakilanlan ng mga tao nito. Ang pagprotekta sa pamana ng antique ay nangangahulugang pagbabantay sa mismong kaluluwa ng komunidad ng Antiqueño. Ito ay tungkol sa pagtiyak na ang alamat ng 10 datu ay patuloy na ikukuwento hindi lamang sa mga festival, kundi sa puso ng bawat batang isinilang sa probinsya. Ang pagpapanatili ng kultural na pamana ng antique ay isang responsibilidad na nakasalalay sa lahat. Kabilang dito ang pagsuporta sa mga lokal na artisan tulad ng mga manghahabi ng patadyong ng bugasong, sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa kanilang sining at pagtiyak na makatanggap sila ng patas na kabayaran para sa kanilang masalimuot na gawa. Nangangahulugan ito ng pagtangkilik sa mga lokal na negosyo na gumagawa ng muscovado sugar at iba pang katutubong produkto na tumutulong upang mapanatili ang mga tradisyonal na industriyang ito na buhay at umuunlad. Sa paggawa nito, hindi lamang natin tinutulungan ang lokal na ekonomiya, kundi nag-aambag din tayo sa pagpapatuloy ng mga kasanayan at kaalaman na ipinasa sa loob ng maraming siglo. Ang pagpapanatili ng kultura ay isang aktibong pagpili upang igalang ang nakaraan habang bumubuo ng isang napapanatiling kinabukasan. Katulad nito, ang mga likas na kayamanan ng antique ay nangangailangan ng ating proteksyon. Ang mga bundok na nagtatakbo sa dagat, ang malinis na ilog at ang makulay na marine ecosystem ay marupok. Ang pagtaas ng turismo habang kapaki-pakinabang para sa ekonomiya ay dapat pamahalaan ng responsable upang maiwasan ang pagkasira ng kapaligiran. Nangangahulugan ito ng pagsasanay ng napapanatiling turismo, paggalang sa mga lokal na regulasyon, pagliit ng basura, at pagsuporta sa mga pagsisikap sa konserbasyon. Ang kagandahan ng Mount Majaas at Malalison Island ay isang regalo na dapat protektahan upang ang mga susunod na henerasyon ng mga Antiqueño at mga bisita ay makasaksi rin sa kanilang kagandahan at pahalagahan ang mayamang biodiversity na taglay nila. Sa huli, ang kuwento ng antique ay isang kuwento ng katatagan, kagandahan at pagkakakilanlan. Itinuturo nito sa atin na ang tunay na yaman ng isang probinsya ay hindi lamang nasa mga mapagkukunan nito, kundi sa kasaysayan nito, sa kultura nito, at sa koneksyon ng mga tao nito sa kanilang lupain. Sa pamamagitan ng paggawa ng isang sadyang pagsisikap upang matutungkol, ipagdiwang, at protektahan ang natatanging pamana at likas na kababalaghan ng antique, hindi lamang natin nililigtas ang isang lugar sa mapa. Tinutulungan natin na panatilihing buhay at masigla ang isang mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng Pilipino. Ang paglalakbay upang makilala ang antique ay isang panawagan sa pagkilos. Isang panawagan upang mapanatili ang napakahalagang pamana nito para sa lahat ng henerasyon na darating pa.